Ang bansa ng Pilipinas, kasama na riyan ang probinsya ng Antique, ngayon ay nakararanas ng sobrang tag-init ng temperatura. Mula sa 27 to 29 degrees Celsius na normal room temperature, ay umabot na ito ng 39 hanggang 43 degrees Celsius. Sobrang init ng panahon at nawala na ang malaking porsyento ng tag-ulan ngayong buwan ng Abril, at ito ay nakaapekto ng malaki sa agrikultura, sa pamumuhay ng mga tao, sa ekonomiya, sa pangkalusugan, at pati na rin sa sektor ng edukasyon. Ito ngayon ang raranasan ng buong mundo, ang tag-init at tagtuyot. Ano tayo mo, ma'am? Bakit kaya sa kanyang temperatura kang Pilipinas, kakalibutan? Grabe man init po, sobra man. So, lang-alang makulo, puro man na sa mata. Grabe man ba init? Grabe init kaya kumpara ko na? Sobra pagid ka dyan. Tay, ano nga ma'am? Mo ka dyan panimpo, tay? Bakit hindi nga problema ka dyan naman na iti. Isan sa mga tanong ka dyan, hindi kami kunin sa init na dyan. Wala kami kabi, ako nag-malamat ko, wala kong kabi kayo mo dyan. Sa init? Na init, pati hindi talaga dyan. Kaya ang among tanong, agi lang kami patubig, hindi buhay, marar, mangyapon, gagay ang among mga tramnan. Nay, good morning. Mayong agaman. Ano yung makomentar sa temperatura kang kalibutan ka dyan? Ang komentar ko sa temperatura sa kalibutan, tungod perti ka init-init na kami makatalong. Tungod kay wala kami sa mga tubig, bigyan nga maapabutan. Ang among problema, ang among pagkaon sa adlaw-adlaw nga tanan, wala na kami pagakuhaan tungod sa pagkaging kalupa kag mga tanom. Ano ang among dapat buhaton tungod sa kamura nga tiempo? Mula nung buwan ng Pebrero hanggang sa Abril ay tumaas bigla ang temperatura ng bansang Pilipinas. Nagtuyot ang mga taniman, ang ilog, ang sapa. Ang mga palayan ay namamatay. Ang ilog ng Paliwan ay isa din sa naapektuhan ng tagtuyot. Ang pananiman ng mais sa Cubay South ay naapektuhan din at natutuyot. Ang mga taniman ng palay ay hindi na tutubuan ng kahit anumang damo. Doon nagsimula ang mga grass fires katulad sa Uruyan, forest fire sa barangay ng Kamanggahan at sa barangay Lakayin din ay napakalaking grass fire ang nangyari doon. Ayon sa Pag-asa, ang El Nino siyang dahilan kung bakit tumaas ang temperatura sa Western Visayas at sa Negros Island. Save the Children Philippines ay nanawagan sa pamahalaan sa suspension ng mga klase para maprotektahan ang mga kabataan. At ayon din sa Pag-asa, inaasahang babalik sa normal ang temperatura sa pamamagitan ng Abril at Hunyo ngayong taon. Atin nang natunghayan ang aktual na sitwasyon ng probinsya ng Antique ngayong sa panahon ng tagtuyot. Marami ang mga pananim na namamatay, nagkulang ang tubig at nakaapekto sa lahat-lahat ng sektor ng lipunan. Isa sa epekto ng global warming itong El Nino. Ng istorya ng Pilipinas, ang pinaka-worst na El Nino noong
1997 to 1998, kung saan 80% ng supposedly na patak ng bubuhos ng ulan ay nawala at nagbibigay ng matagal na tag-init at sobra-sobrang temperatura. Ang global warming ay epekto ng iba-ibang weather pattern o klima ng mundo. Ngunit malaki ang naging ambag, katulad ng sobrang industrialisasyon, pagsusunog sa mga fossil fuels, pagkakalat ng mga basura sa mga ilog at lawa. Yun ang kontribusyon ng mga tao na dapat nating hindi dapat ipagwalang bahala. Sana at umaasa tayo na sa darating na buwan ng Mayo, magiging regular na ang weather pattern ng bansa at magsisimula na ang tag-ulan. Ngunit ang tanong, ano naman ang parating? Malalakas na ulan at malalakas na bagyo. Dapat tayong magdasal, dapat tayong maganda. Dahil tayo ay isang probinsya ng masigasig at matatag na Pilipino. Tayo ay Antikenyo. Bigyan natin buhay ang diwa ng pagiging matulungin sa kapwa, lalo-lalo na sa sakuna. Maraming salamat.